Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. TBBM sinaksihan ang pirmahan ng kasunduan ng DepEd at mga probinsya sa pagtayo ng mga silid-aralan. Yan ang MBC TV Network News, ni Leth Narciso. Formal nang lumagda sa kasunduan ang Department of Education at mga probinsya para sa pagtatayo ng mga silid-aralan sa buong bansa. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang MOA signing ng ginanap sa Malacanang. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na hakbang ito ng pamahalaan para matiyak na ang bawat Pilipinong estudyante ay ligtas at mayroong disenteng silid-aralan. Aminado si Pangulong Marcos na matindi ang kakulangan ng classrooms at hindi biro ang pahirap na dulot nito sa mga mag-aaral, mga guro at mga magulang. Kaya naman kailangan anyang baguhin ang sistema para mapabilis ang pagtatayo ng mga silid-aralan. Sa ilalim ng partnership, ang DepEd ang magtatakda ng technical standards, magbibigay ng disenyo at pondo para sa mga silid-aralan habang ang LGUs ang mangunguna sa procurement at aktual na konstruksyon. Tiwala si Pangulong Marcos sa kakayahan at katapatan ng mga lokal na pamahalaan na ipatupad ang programa. This program has been allocated 85.39 billion pesos for basic education facilities. Through this MOA, we are ensuring that these funds translate into tangible results through a strict performance-based framework. More importantly, there will be no final turnover without a written validation from the DepEd to confirm that the project meets our standards. Ladies and gentlemen, we must practice full transparency in implementing this MOA, or any government project for that matter. The challenges that hound our education sector are immense. But now, we have the opportunity to correct at least part of those problems to help our students learn in a better environment. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Metro Manila ngayon, QCPD patuloy na iniimbestigahan ang pagkamatay ng isang lalaking estudyante sa EDSA Congressional Avenue. Nakatutok ang Quezon City Police District sa kaso ng pagkamatay ng isang lalaking estudyanteng nahulog sa FPJ LRT1 station at bumagsak sa kalsada kahapon. Sa isang pahayag, nagpaabot ng pakikiramay ang QCPD sa pamilya at mga kaanak ng nasawing estudyante. Batay sa paunang investigasyon, may nakasaksi umano sa biktima na nahulog mula sa platform area ng FPJ LRT1 station at bumagsak sa kalsada, kung saan sakto namang dumaan ang isang MG5 sedan na minamaneho ng isang individual na kinilalang Albert, na patungong Balintawak mula SM North. Nananatili sa kustodiya ng QCPD ang driver ng sasakyan, habang patuloy ang masusing investigasyon para matukoy ang buong pangyayari sa insidente. Tiniyak naman ng pulisya na sisiyasatin ang lahat ng anggulo ng kaso, para mabigyan ng linaw at hustisya ang pagkamatay ng biktima. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.